balitang mayroong pag-asa. Kauna-unahang Occidental Mindoro Area-Wide Pathfinder Camporee idinaos ng bagong Mindoro Islands Mission. Adventist Youth Leader sa Cavite Mission sinanay sa mga bagong sistema at programa sa paglilingkod. Adventist Communication Training and AWR Sabbath Program idinaos sa Northeast Luzon Mission. Ika-101 anibersaryo ng Northern Luzon Adventist College masayang ipinagdiwang. Gift-giving outreach program isinagawa sa mga kalapit barangay. Ministry ng ASI binigyang halaga sa fellowship ng mga Adventista sa Camarines Norte. Kasigasigan sa paglilingkod ng Upper Laguna Adventist Men, binigyang pagkilala sa kanilang district fellowship. Mga distrito at lokal na simbahang Adventista, masayang nakilahok sa Central Luzon Conference Area 10 Sports Fest. 100 mga puno na itanim sa tree planting activity ng Southern Quezon 3 District Adventist Community Services. Central Batangas 2 District Adventist Community Services at Bureau of Fire Protection magkatuwang na nagsagawa ng Coastal Cleanup Drive. Lahat ng iyan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay idinaos sa ilalim ng bagong Mindoro Islands Mission ang isang area-wide Pathfinder Camporee sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Sa pangunguna at suporta ng Education and Youth Department, ang 5 araw na Camporee ay masayang dinaluhan ng mahigit 200 Pathfinders mula sa mga Adventist schools sa nasabing probinsya. Ang kaganapang iyan balitang may pag-asang iyahatid ni Joshua Raven Gonzalez. Isinagawa ang kauna-unahang Occidental Mindoro Province-wide Pathfinder Camporee sa ilalim ng Mindoro Islands Mission na may temang Chosen for Mission dito sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Sa kauna-unahang pagkakataon bilang isang ganap na Mindoro Islands Mission, ang area ng probinsya ng Occidental Mindoro ay nagdaos ng 5 araw ng Pathfinder Camporee nitong ika-5 hanggang ika-10 ng Marso taong kasalukuyan sa Sports Complex Santo Niño, Sablayan, Occidental, Mindoro. Tayo ay dinaluhan ng 255 na mga Pathfinders. Yan po ay nanggaling sa siyam na mga Adventist Elementary School mula sa South hanggang sa North dito sa area ng Occidental Mindoro. Ang Occidental Mindoro Adventist Teachers Association o OMATA ay nagkaroon ng mga pag-uusap and planning kasama ng mga district pastors. Sa pangunguna ng Occidental Mindoro Adventist Teachers Association or OMATA na binubuo ng siyam na mga Adventist Elementary Schools at ng area pastors, naglayon ang Camporee na ito na bigyang diin ang temang Chosen for Mission sa konteksto ng mga Pathfinders. Pathfinder Camporee among Adventist schools holds a significant importance, for it provides leadership skills and teamwork. This program also provides or promotes community awareness, and it helps also the Pathfinders to have a deeper understanding of their faith as Adventists. Nagkaroon ng spiritual, social at physical activities na lalong nagpalago sa mga talento at abilidad ng mga batang dumalo upang sila ay lalong maging epektibo sa paghayo bilang mga pinili na makasangkot sa misyon. Ako po ay naging masaya dahil po nakakilala ko ng madami pang kaibigan at saka natutunan ko rin po ang magkaroon ng pagkakaisa sa isang grupo. Naging masaya din po ako dahil natuto ako mag-managing upang makatulong sa iba pag may nadisgrasya or may nasugatan. Sa bandang huli, ang nasabing Camporee ay malaki ang positibong naging dulot hindi lamang sa mga Pathfinders, gayon din sa mga magulang na sumaksi. Bilang magulang, natutuwa na at nagpapasalamat na mayroong ganitong program ang isang Adventist school na kung saan ay nakikita natin na napapalapit sa Panginoon ang ating mga anak. Purihin ang Diyos sa isang matagumpay na paglunsad ng makasaysayang programang ito.
Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Joshua Raven Gonzalez nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Isinagawa sa magkakaibang araw at lugar sa Cavite Mission ang pagsasanay na kinasangkutan ng Adventist Youth Leaders. Sa pangunguna ng CM Youth Ministries Department, sila ay nabigyang kaalaman tungkol sa mga bagong sistema at programa na makakatulong sa kanilang paglilingkod at pangunguna bilang mga kabataang leader. Si Yula Denise Pau ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Leaders Training and Orientation for New Adventist Youth Ministries System and Program matagumpay na naisagawa sa iba't ibang araw at lokasyon dito sa Cavite Mission. Ang nasabing training ay dinaluhan ng mga officers ng bawat mga distrito sa bawat mga area. Sa pangunguna ng Youth Director ng Cavite Mission, Pastor Ray Maglipas, nagkaroon ng mga lektura patungkol sa Introduction to Adventist Youth, How to Build a Church-Based Club, Responsibilities of Key Club Position at the Adventist Youth Ministries Committee. Yung napili kong ministry is yung Pathfinder Club Ministry. So, nakakatulong siya hindi lang sa simbahan, nakakatulong siya as individual kasi yung leadership na natutunan namin sa simbahan could be applied in something sa academic or sa school at mas nabibuild yung confident din yung relationship namin within sa mga taong nakakasalubuhan namin. Ang dami kong napakinggan, which is dun yung pagbabago ng mga ginagawa na makakadagdag talaga na makakarami pa ng mga taong mai-encourage namin na hindi lang parang mas pa namin yung pakikipag-communicate sa kanila, parang hindi na paulit-ulit at may pagbabago na talaga. Karoon ng breakout session para sa Adventure Club, Pathfinder Club, Ambassador Club, Young Adults Association, Public Campus Ministry, at pagkatapos nito ay nagkaroon din ng interactive session of question and answer para sa mga nagsidalong mga kabataan. Ang Youth Department ng Cavite Mission ay tumutungo sa isang landasin na kung saan ay magkaroon tayo ng malinaw na direksyon sa atin pong magiging sistema para po sa paghahanda ng ating mga kabataan sa ating mga lokal na iglesia para lalo silang may handa. Una, adventurer, pangalawa, pathfinder, pangatlo ay ambassador, pang-apat ay young adult, at ang panglima ay amicos, na kung saan sa 5 ministeryong ito, dito ngayon ang Adventist Youth Ministry nakasentro sa ating pong mga paglilingkod. Bilang huling parte ng programa, nagkaroon din ng commitment service para sa mga kabataan upang patuloy na magtalaga at makisanghot sa mga gawain ng ating Panginoon. Patuloy tayong makisangkot sa pagpapalago at pagpapaunlad ng ating kakayahan na patuloy nating magagamit sa gawain ng ating Panginoon. Magkakasamang nakinabang ang communication leaders mula sa mga distrito at lokal na simbahan sa Adventist Communication Training and AWR Sabbath Program sa Northeast Luzon Mission. Ang nasabing programa at pagsasanay ay pinangunahan ng North Philippine Union Conference Communication Department at ng Adventist World Radio Manila. Ang iba pang detalye tunghayan sa balitang may pag-asa ni Christy Abara. Nakibahagi ang mga communication leaders mula sa iba't ibang distrito sa Adventist Communication Training o ACT at Adventist World Radio Sabbath na may temang Make an Impact into the World dito sa Conference Hall ng NELF. Naging daan ang pagtitipon upang mapalalim ang ugnayan sa pagitan ng mga lider sa komunikasyon at nagbigay inspirasyon para sa pagsusulong ng mensahe ng pag-asa at pagbabago sa buong mundo. Sa ating mga communication leaders, dalhin po natin ang ating mga natutunan, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng Ebanghelyo upang ang atin pong gawain ay matapos na at ang atin pong mga natutunan ay magbigay ng inspirasyon, ng pagnanais na mapaglingkuran ang ating Panginoon sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Naging makabuluhan ang Adventist World Radio Sabbath sa pagbuo ng mga hakbang upang makamit ang layunin na ito at naging inspirasyon para sa mga lider sa komunikasyon
na patuloy na magsikap sa pagbibigay ng makabuluhang mensahe sa mas maraming tao. Dahil sa seminar na po ito ay ko po ay na-bless sa mga lectures, sa mga natutunan ko po na alam ko ay magagamit namin sa aming simbahan, sa radio, na upang sa ganun ay mas mapalaganap po ang salita ng Diyos through media ministry. Para sa amin na mga nasa communication department ay nadagdagan po ang aming kaalaman at nabigyan kami ng pagkakataon na maging mas epektibo pa sa aming pagtatrabaho. Northeast Luzon Mission, make an impact, I will go! Sa pagtatapos ng programang ito, hindi lamang mga materyales ang dala ng bawat isa, kundi pati na rin ang pananampalataya na ang bawat isa ay maaabot ng magandang balita. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christy Abara, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang ipinagdiwang ng Northern Luzon Adventist College ang ika-101 anibersaryo nito. Doon ay naging tampok na bahagi sa kanilang selebrasyon ang pagsasagawa ng gift-giving outreach program sa 10 mga kalapit barangay sa Sison, Pangasinan. Yan at ang iba pang bahagi ng NLAC Anniversary Celebration nasa balitang may pag-asa ni James Michael Alvarez. Sa gitna ng masayang pagdiriwang ng ika-101 anibersaryo, naghandog ang Northern Luzon Adventist College o NLAC ng mga programa ng pagtulong sa kanilang komunidad. Isa sa mga ito ang gift-giving activity bilang bahagi ng kanilang selebrasyon. Isa sa mga pinamagandang bagay na magagawa ng ating samahan ay ang makatulong sa iba, lalong-lalo na rin sa mga mahirap. At isa ito sa mga programa na nakapaloob sa ating 101 celebration ng NLAC na kung saan isa sa mga pinakamatindi na programa ay ang ipahayag ang pagmamahal ng Panginoon sa ating mga kapwa-tao. Hindi lamang ito ang ating programa, ito yung umpisa pa lamang. Meron tayong programa na magbigay ng mga iba't ibang uri ng mga pagtulong sa ating mga 10 napiling barangay sa Sison at atin pong inaasahan na ito ay maging matagumpay sa tulong na rin ng mga mag-aaral ng NLAC. Sa pamamagitan ng gift-giving event, nagkaroon ng pagkakataon ng NLAC na magbigay ng ligaya at tulong sa mga residente ng mga karatig barangay. Ito ay bahagi ng kanilang hangaring maghatid ng kaligayahan sa mga taong nangangailangan. Hindi lang sa mga nakatanggap ng regalo, kundi pati sa mga nagbigay, ibinahagi rin ang kasiyahan at aral mula sa nasabing programa. Isa sa mga nakilahok, ang presidente ng Ministerial Association ng Academy ay nagbahagi din ng kanyang natutunan. Bilang isa sa mga nakilahok sa gift-giving event ng Northern Luzon Adventist College, isa sa mga natutunan ko ay ang kahalagahan ng pakikitungo at komunikasyon natin sa ibang tao. Sa pakikisangkot sa gawaing ito, nadama ko ang kaligayahan na hindi nagmumula sa tangible na bagay. Iba kasi yung saya, iba yung kaligayahan na dala kapag nagagamit natin ang ating sarili, ang ating boses at ang mga umaapaw na pagpapalang natatanggap natin para makatulong sa iba at ipaalam ang pagmamahal ng Panginoon. Subalit, hindi rin nagtapos ang kanilang advokasya bilang bahagi ng kanilang mas malawakang layunin, susundan ng mga krusada ang kanilang gift-giving activity sa iba't ibang mga lugar. Sa mga susunod na linggo, sapagkat ito ay isang lingguhang programa ng NLAC patungo sa ating mga kababayan, ay magkakaroon pa ng mas maigting at mas maraming programa, hindi lamang sa pagbibigay ng mga gifts sa ating mga kapatid sa iba't ibang barangay dito sa Sison at maging sa Puso-Rubio at sa Rosario. Sa pamamagitan ng mga outreach program na ito, patuloy na ipinamalas ng Northern Luzon Adventist College ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod at pagtulong sa kapwa. Isa silang halimbawa ng tunay na pagmamalasakit at pagkakaisa, hindi lamang sa panahon ng selebrasyon, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si James Michael Alvarez, nagbabalita para sa Hope Today and PUC News.
Masiglang nagtipon sa isang province-wide fellowship ang mga Adventista sa Camarines Norte. Ang nasabing fellowship ay pinangunahan ng Southern Luzon Mission Adventist Laymen Services and Industries at nagpakilala sa mahalagang ministry o paglilingkod ng ASI. Ang kanilang pinagpalang pagtitipon, balitang may pag-asa ni Rainier Flores. Nagpanukala ng isang province-wide fellowship ang Adventist Laymen Services and Industries o ASI, coordinator ng Southern Luzon Mission sa katauhan ni Pastor Franklin Hill sa probinsya ng Camarines Norte upang ibahagi at ipakilala ang kahangahangang ministeryo na ginagawa nito. So sinisikap kasi natin po na ang buong misyon ay ma-orient natin, magkaroon tayo ng proper education tungkol po sa ASI ministry. Kaya ako po nagagalak na ang Camarines Norte, ang buong probinsyang ito ay nagkakaroon po tayo ng fellowship para ma-orient natin kung paano po gagampanan ng mga businessman, ng mga kapatid natin ang mahalagang mga paglilingkod na ito. Ginanap ang nasabing fellowship sa Mercedes Sports Complex na dinaluhan ng mahigit sa 500 mga kapatid mula sa iba't ibang parte ng probinsya. Napakaganda po pala. Ngayon ko lang nalaman dahil busy ako ng mga nakaraan. Pero sisikapin ko na makasali ako. May business po kasi ako na insurance ng mga sasakyan na pwede kong i-centralize hanggang buong region. Yung 10% para sa Panginoon at 10% para sa gawain. Yun ang gusto kong i-offer para sa samahan na ASI. Tunay nga na napakasayang karanasan ang sama-samang pagpuri at paglilingkod sa Panginoon. Mula dito sa probinsya ng Camarines Norte na may balitang may pag-asa, ako si kapatid na Rainier Flores nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang idinaos ng mga Adventista sa Upper Laguna District ang kanilang unang fellowship para sa taong 2024. Ito ay ginanap sa Magdalena, Laguna kung saan naging mahalagang bahagi ng kanilang programa ang pagbibigay pagkilala sa kasigasigan at paglilingkod ng mga kalalakihan o Adventist men sa kanilang distrito. Ang buong detalye sa kanilang district fellowship, balitang may pag-asa ni Fedibel Joyce Tungohan. Nagkaroon ang Upper Laguna District ng kanilang unang fellowship sa taong 2024 na may temang Empowering Faithful Service, Equipping Adventist Men for Purpose and Mission na ginanap sa Magdalena. Muling nagkasama-sama ang mga kapatiran upang maglingkod at lalong paigtingin ang pananampalataya habang nag-iintay sa muling pagbalik ng Panginoon. At ang araw na ito ay nagbigay pansin upang kilalanin ang kontribusyon ng mga Adventist men sa iglesia. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran na sumuporta sa atin pong fellowship. On behalf po ng Adventist men, kami po ay natutuwa sa mga suportang inyong ibinigay. Ganon din po sa aming naging speaker, si Pastor Jubilee Estrada. Bigay ng masigasig na mensahe upang ang bawat isa, lalo na sa mga Adventist men, ay maging masigla sa pananampalataya at lalo't magamit sa gawain. Nasundan ito ng mga batang itinalaga sa Panginoon at nasaksihan ito ng ating mga mahal na kapatiran sa pangunguna ni Pastor Jubilee Estrada. Binigyang pansin din ang mga kapatirang nagdiwang ng kanilang kaarawan at mahahalagang anibersaryo sa pangunguna ng Magdalena Church. Sa hapon naman ay pinagana muli ang kamalayan sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusulit mula sa Biblia na pinangunahan ng AY officers. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, nakapag-reflect ang bawat isa sa tulong ng Bible Quiz Bee. Kaya ang ating mga banal na aklat ay patunay na mahalaga pa rin sa panahon natin ngayon. Ang kabutihan ng Panginoon sa atin ay napakahalaga, hindi lang dahil sa kabutihan na tinatanggap natin sa araw-araw, kundi dahil yun ay nagiging daan din para maging pagpapala tayo sa iba. Kaya hindi naman ang Panginoon ay walang sawang gumagawa ng kabutihan sa bawat isa sa atin.
Hindi po ito limitado sa mga kalalakihan lang, kundi ang mga kalalakihan po ang mangunguna sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa sa ating Panginoon. Nais ko pong magpasalamat sa distrito po ng Upper Laguna sa inyo pong mainit na pagtanggap sa akin kasama na aking may bahay at ang aming 4 na mga anak. Damandama po namin ang inyong pagmamahal at sana po patuloy po tayong magtapat at mahanda sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula sa distrito ng Upper Laguna. Ako si Federal Tracy Tunghan, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nakilahok sa area-wide sports fest ang mga Adventista mula sa mga distrito at lokal na simbahan ng Central Luzon Conference Area 10. Ang kanilang aktibong pakibahagi sa mga laro at activities doon ay lalo pang nagpatibay ng kanilang samahan at pagkakaisa bilang mga Adventistang magkakapatid. Si Don Gonzales para sa Balitang May Pag-asa. Aktibong nakisaya at nakilaro ang mga kabataan at mga kapatiran ng Area 10 sa ginanap na area-wide sports fest dito sa Bimbo Homes, Muntinlupa City at may temang Larong Adventista Iba Ka. Ang mga kapatiran mula sa Area 10 ay nagsama-sama para sa isang kapanapanabik na area-wide sports fest kung saan ang mga kalahok ay hindi lamang nagpakahusay sa iba't ibang larangan ng sports kundi nakaranas rin ng malalim na espiritual na pagpapalago. Mahalaga para sa akin ng sports fest kasi ito yung nagiging way ng Panginoon through sports na yung mga kabataan nagkakaroon sila ng socialization. Kumbaga, nagiging way yun para sila yung makakalamuha sa iba, makapag-meet up ng mga kabataan bukod pa sa local culture na ano nila, na bibilangan nila. Kumbaga, ito yung magiging daan din para mas malawak nila yung kaugnayan nila at yung role nila as a youth para sa lipunang gagalawan nila at sa misyong gagalawan nila para sa ating Panginoon. Ang nasabing aktibidad ay nagbigay daan sa pagkasama-sama ng mga miyembro sa lahat ng edad. Mula sa basketball, volleyball, track and field at maging sa mga minor games, napuno ng excitement at camaraderie ang nasabing sports fest. Ang isinagawang sports fest ay naging isang paraan para sa mga lumahok na mapalalim pa ang kanilang koneksyon sa isa't isa, gayon din sa kanilang pananampalataya. Purihin ang Panginoon dahil ginagamit niya ang ganitong klaseng gawain upang magbigay inspirasyon sa mga kapatiran at maipakita sa bawat isa kung paanong ang sports ay maaaring magsilbing kaparaanan para sa espiritual na paglago at pagbuo ng pagsasamahan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. May pagkakaisang nagsagawa ng tree planting activity ang Adventist Community Services ng Southern Quezon III District. Sa kanilang pakikipagtulungan at koordinasyon sa Menro Tagkawayan ay 100 iba't ibang klaseng puno ang kanilang tagumpay na naitanim sa Barangay Bamban na inaasahang magdudulot ng kapakinabangan sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang masayang paglilingkod, Balitang May Pag-asa ni Gemilo Liobit. Sa pangunguna ng Adventist Community Services ng Distrito ng Southern Quezon III, matagumpay na isinagawa ang tree planting activity dito sa Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon. Mahigit sa 20 mga kapatiran ng Seventh-day Adventist ang nagkaisa upang isagawa ang paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Bilang isa sa programa ng distrito, layunin ng aktibidad na ito na pangalagaan ng kalikasan at itaguyod ang malusog na kapaligiran. Ang distrito po ng Southern Quezon III ay nagpanukala ng 2 community service para sa taong ito. At ang una po dyan ay ang tree planting na isinagawa dito sa Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon. Kasama ang kapatiran ng Southern Quezon III District. At kasama siyempre ang Menro Tagkawayan kung saan sa kanila nanggaling ang 100 at iba-ibang klaseng puno. Ang layunin po nito ay maging kabahagi ng pamahalaan at upang mapangalagaan ang kalikasan. Sa pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Menro Tagkawayan, humigit kumulang 100 puno ang itinanim sa Barangay Bamban.
At bilang isa rin sa programang ipinatutupad ng nasabing tanggapan, lubos na pagpapasalamat ang kanilang ipinabatid dahil sa pakikilahok ng samahan ng Seventh-day Adventist sa pangangalaga ng kalikasan. Isang makakalikasang pagbati sa ating lahat. Ngayong araw ay nais nating pasalamatan ang Seventh-day Adventist dahil nagsagawa sila ng tree planting activity na isa rin sa mga programa ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Menro. So, nagkaroon sila ng pananim galing sa ating tanggapan. Ganon din, tayo ay nananawagan sa iba pa na organization na hinihikayat na makibahagi sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ito po ay hindi namin magagawa ng sa amin lamang. Kami po ay nandito para manguna lang bilang pangunahing ahensya po ng LGU na nangangalaga po sa ating environment. At bilang bahagi pa rin ng programa, inaasahang ang lahat ng mga punong itinanim ay mapapangalagaan ng mga kapatiran na nakatira malapit sa lugar na pinagtaniman. Nang sa gayon ay mapanatili ang paglago nito na siyang magiging bahagi ng pagkakaroon ng malusog na kapaligiran. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Jemil Liobit para sa Hope Today and PUC News. Coastal Cleanup Drive o paglilinis ng dalampasigan ang ministry na masayang ginampanan ng Central Batangas 2 District Adventist Community Services sa baybayin ng Barangay Dulangan, San Luis, Batangas. Muli nilang nakatuwang doon ang masisipag na kawani ng Bureau of Fire Protection ng naturang bayan. Ang kanilang sanib-pwersang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Esther Lynn Leonor. Kaakibat ng ACS Central Batangas 2 at Bureau of Fire Protection ng San Luis, Batangas, inulunsad ang Coastal Cleanup Drive sa lugar ng Dulangan, San Luis, Batangas. Sa pakikipagtulungan ng Adventist Community Services at Bureau of Fire Protection ng San Luis, matagumpay na naisagawa ang Coastal Cleanup Drive sa lugar ng Barangay Dulangan. Ang programa ay naglalayong makatulong sa pagprotekta at pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran, lalo na sa mga baybayin ng karagatan. Muli po nagkasama ang Bureau of Fire Protection at ang Adventist Church para sa isang clean-up drive dito sa Barangay Dulangan, San Luis, Batangas. Ang layunin po natin dito ay para maipabatid at maipaabot sa mga mamamayan ang pangangalaga sa kalikasan. Nararapat po na ito ay atin laging ingatan sapagkat ang mundo natin ay iisa na pag ito ay nasira, wala na po tayong maaring puntahan. Alagaan po natin ang ating kalikasan at ito po ay para sa atin at sa mga susunod pang henerasyon. Masaya itong dinaluhan ng mga kaanib ng Central Batangas 2 District sa pangunguna ng kanilang district pastor na si Pastor Erniel Medina. Mababa ka sa mga nakisangkot ang kagalakan sa aktibong partisipasyon sa programa. Masarap po sa pakiramdam na nakikibahagi po sa mga ganitong programa, lalo na po yung mga kabataan na especially dapat po aktibo tayo sa mga ganitong programa. Nakakatulong po ito sa kaayusan po ng komunidad, kalinisan po ng kalikasan at gayon din po makakatulong po ito sa ating kalusugan na kung saan yung mga gawain po na makakapagpapawi sa ating katawan at gayon din po ay makakatulong sa ating kalakasan sa ating pangatawan. Sa programang isinagawa, makikitang malaki ang naging benepisyo nito hindi lamang sa mga mamamayan ng Barangay Dulangan at sa kanilang nasasakupang karagatan, ngunit pati na rin sa mga nag-organisa at nagpanukala sa nasabing programa. Ang activity po na ito ay napakahalaga dahil isa po sa pinangangalagaan po natin bilang marami po tayong mga coastal areas na kung saan kailangan pangalagaan.
Gayon din po, ang Bureau of Fire Protection ay nakikisama sa ganito pong mga activity para mapangalagaan din pong palibot natin at pagkakaroon ng maraming basura ay maiwasan po natin. Nasa gayon, maiwasan din po ang sunog. At ngayon din pong March ay Fire Prevention Month, so napaka-related po ng activity na ito. Ako po ay masayang-masaya at akin pong nasaksihan ang siglahan ng ating mga kapatid kasama ang Bureau of Fire Protection ng San Luis sa ating ginanap na coastal cleanup dito po sa Barangay Dulangan, at nakita ko po ang kasigasigan ng bawat isa. Inaanyayahan ko at tinahamon po ang lahat ng kaanib ng ating iglesia sa buong Central Batangas 2 na patuloy tayong makisangkot sa ganitong mga gawain ng pag-reach out sa komunidad. Hindi lang po para tayo makilala, kundi ito po ay gawain din po ng ating Panginoon na marating natin ang ating mga komunidad. Tunay na walang makakahadlang sa magandang adhikaing maglingkod sa kapwa, komunidad at sa ating kalikasan. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Estrelyn Yunor para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balita ang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Marcy Gamaro Eliseo at ito ang Hope Today NPUC News.